Mula sa pagkakaupo ko, isinuot ng anak ko ang hapunan nang hindi man lang tumitingin sa mata ko. Ito ang una naming Pasko nang wala ang aking asawa. Pagkatapos, malakas siyang nagsalita. Nandito ka lang dahil namatay si Mama. Walang may gusto sa iyo dito. Hindi ako sumagot. Tumayo lang ako, naglakad patungo sa silid ko at bumalik na dala ang huling regalo na iniwan niya para sa akin. Isang video, isang mensahe, isang katotohanan na hindi pa handa siyang marinig. Kung ang kwentong ito ay sisira sa puso mo, mag-subscribe ka na. Ibahagi mo sa amin kung saan mo kami pinapanood. Ang pangalan ko ay Ricardo Sison, 63 taong gulang, magaspang ang mga kamay dahil sa 4 na dekada kong pagtatrabaho sa konstruksyon. Hindi ko akalain na ang mga salita ng sarili kong anak ay mas sasakit pa kaysa sa paglilibing sa aking asawa matapos ang buwan-punay taon ng kasal. Disyembre 24 noon, ang una naming Pasko nang wala si Eleanor, at buong hapon akong nagluto na parang baliw, nanginginig ang aking mga kamay habang nagbabalat ng patatas at naghahanda ng pabo. Inihanda ko ang lahat tulad ng gusto niya, ang ginintuang pabo na may adobo na itinuro ng kanyang ina, ang mga empanada na ginagawa niya gamit ang sarili niyang kamay tuwing Noche Buena. Ikinabit ko pa nga ang paborito niyang bordadong mantel. Si Daniel, ang anak ko, ay 28 taong gulang at isa ng arkitekto. Ang titulo niya ay binayaran ng pera na inipon ko sa pagtatrabaho ng double shift sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagigising ng 5:00 ng umaga sa loob ng maraming taon. Ngunit ng gabing iyon, para siyang isang estranghero na nakaupo sa harap ko, naghain siya ng pagkain para sa sarili niya nang hindi man lang ako inaalok o tinatanong kung gusto ko pa ng alak. Hiniwa niya ang kanyang karne nang may kalamigan na hindi ko pa nakita sa kanya. Ngumuya siya sa bawat subo na para bang abo ang lasa. Napakakapal ng katahimikan, kaya rinig na rinig ko ang bawat tiktak ng orasan sa dingding na binili ni Eleanor 15 na taon na ang nakakaraan. Ang tunog na yon na dati ay nagpapagaan ng loob, ngayon ay tila binibilang ang mga segundo ng aking paghihirap. Sinubukan kong sirain ang tensyon na bumabagabag sa akin. Anak, palaging sinasabi ng mama mo na sa Pasko, dapat magkasama ang pamilya na oras na upang... Ngunit pinutol niya ako ng may kalupitan na hinding-hindi ko na maaalis sa aking alaala. Alam mo ba pa? Sabi niya. Ibinagsak ang tinidor sa plato nang may tuyong ingay na umalingaw-ngaw na parang putok ng baril. Ang mga mata niya, ang mga mata ring iyon na kumikinang noong bata pa siya, kapag nakikita akong umuwi mula sa trabaho, ngayon ay tumitingin sa akin nang may labis na paghamak na pakiramdam ko ay inalisan ako ng laman sa dibdib. Hindi mo na kailangang magkunwari sa akin. Hindi mo na kailangang gawin itong nakakaawang palabas. Nandito ka lang dahil namatay si Mama. Walang may gusto sa iyo dito. Sabi niya na ang mga salita ay dahan-dahan, sinadya at nakalalason, na para bang sinanay niya ang mga ito sa loob ng mga linggo upang mas makasakit. Hindi ako, hindi ang mga tiyo o ang mga kapitbahay na nagtatanong tungkol sa iyo ng may awa. Para kang lumang muwebles na iniwan ni Mama at ngayon, wala nang nakakaalam kung ano ang gagawin sa iyo. Nawalan ako ng hininga na para bang binato ako ng martilyo. 28 taon kong pinalaki ang batang iyon. Pinapalitan ang mga diaper niya kapag may sakit si Eleanor. Tinuruan siyang magmaneho, binayaran ang bawat libro, bawat klase, at ginawa niya akong pabigat, parang basura na kailangang itapon palabas ng bahay. 4 na buwan at 2 araw nang namatay si Eleanor dahil sa pancreatic cancer matapos ang isang labanan na nagpahirap sa amin sa pinansyal at emosyonal. 4 na buwan kung saan gumising ako tuwing umaga na iniisip na mayroon akong anak, na sama-sama naming igagalang ang kanyang alaala, na ang sakit ay magbubuklod sa amin. Ngunit mula nang ihulog namin ang unang pala ng lupa sa kanyang kabaong, nagbago na si Daniel. Tinuturing niya ako na parang isang nakakainis na umuupa sa bahay na ako mismo ang nagtayo, brick by brick. Kumakain siya ng tahimik habang nakatingin sa telepono. Lumalabas siya tuwing weekend nang hindi sinasabi kung saan pupunta. Sinagot niya ako ng ungol kapag tinatanong ko kung kumusta ang araw niya. Daniel, anak,
Paano mo nasabi iyan sa akin? Tanong ko, nararamdaman ko na parang nababasag ang boses ko tulad noong bata pa ako at sinisigawan ako ng aking ama. Ako ang tatay mo. Ito ang bahay natin. Wasak na wasak ang mama mo kung narinig kanyang nagsasalita ng ganyan. Ngunit tumawa siya at ang tawa na iyon ay nagpira-piraso sa aking kaluluwa na mas maliit pa sa buhangin. Isang tuyong tawa, walang katuwaan, puno ng paghamak na hindi ko alam kung saan nanggaling. Tatay ko? Talaga bang naniniwala ka na naging tatay kita? Tiningnan niya ako ng diretso sa mata at may nakita akong bumagsak sa akin. Walang pagmamahal doon, walang paggalang, tanging pagkasuya na para bang ang presensya ko ay isang pasanin na matagal na niyang dinadala. Tay, ikaw ang provider, ang nagdadala ng pera sa bahay. Patuloy niya sa malamig na boses na nagpapalamig sa aking mga buto. Si Mama ang talagang nagpalaki sa akin, ang nakakaintindi sa akin kapag nananaginip ako ng masama, ang nakikipag-upo sa akin para gawin ang assignment, ang yumayakap sa akin kapag umiiyak ako, ang tunay na nagmamahal sa akin. Nagtatrabaho ka lang at umuuwi kang pagod para matulog sa sofa na parang asong ubod ng pagod. Ang mga salitang yon ay bumagsak sa akin na parang mga martilyo dahil may isang masakit na katotohanan doon. Oo, nagtatrabaho ako ng husto. Oo, umuuwi akong pagod. Oo, si Eleanor ang tumutulong sa kanya sa mga assignment dahil hindi ko natapos ang elementarya. Siya ang pumupunta sa mga meeting dahil mas mahusay siyang magsalita kaysa sa akin. Sinabi iyon sa akin ni Mama ng maraming beses, lalo na noong may sakit siya, patuloy ni Daniel habang pinupunasan ang bibig niya gamit ang bordadong serbilyeta ni Eleanor. Mabuting tao ang tatay mo, Daniel, pero hindi siya marunong maging malambing. Hindi siya marunong magpakita ng pagmamahal ng walang perang kasama. At tama siya. Nagbigay ka ng pera, hindi pagmamahal. Nagbayad ka ng mga bill, hindi ka nagbigay ng yakap. Naging empleyado ka sa bahay na ito, hindi isang ama. Kung sinabi iyon ni Eleanor tungkol sa akin, kung talaga siyang nag-iisip na hindi ko kayang magmahal ng totoo, kung gayon, ang buong buhay ko ay isang kasinungalingan. Tiningnan ko ang litrato niya sa ibabaw ng shelf at nagtaka ako kung kailanman ba siya naging masaya sa akin o kung ako ay naging praktikal na solusyon lamang. Tingnan mo, Tay, sabi ni Daniel. Tumayo ng may taas na namana niya kay Eleanor. Lilipat ako sa mga tiyo sa susunod na linggo. Nakipag-usap na ako sa kanila at sumasang-ayon sila. Sila ang nakakaintindi sa akin kung ano ang mawalan ng isang taong mahalaga. Alam nila kung paano tratuhin ang isang taong nagdadalamhati, hindi tulad mo na kumikilos na parang walang nangyari. Naglakad siya patungo sa hagdan na ang bawat hakbang ay nagpapaalala sa akin kay Eleanor kapag galit siya. Pwede kang manatili sa bahay. Sa huli, ikaw ang nagbayad tulad ng gusto mong ipaalala. Ngunit huwag kang umasa na magkukunwari ako na masaya tayong pamilya. Iyon ay namatay kasama ni Mama. Lumayo ang kanyang mga hakbang sa pasilyo, bawat isa ay parang saksak. Iniiwan akong mag-isa sa tunog ng kanyang mga salita, sa pabo na lumalamig sa mesa, sa mga kandila na sinisindihan ni Eleanor tuwing Pasko, at ngayon ay tila nagbabantay sa aking buhay na kamatayan. Naiwan ako doon na nakaupo, nakapatong ang aking mga kamay sa mesa na binili ko gamit ang una kong sweldo bilang construction worker, na para bang inukit ang aking puso gamit ang isang mapurol na kutsilyo. Galit sa akin ang anak ko. Ang anak ko, na pinagsasakripisyuhan ko ng lahat, ay tinuturing akong isang nakakainis na estranghero. At ang pinakamasama sa lahat, baka tama siya. Baka hindi ko talaga alam kung paano maging isang ama. Tanging provider lang. Ngunit ang hindi alam ni Daniel, ang hindi niya man lang maiisip, ay nag-iwan si Eleanor ng isang bagay para sa kanya bago siya namatay. Isang bagay na ipinakiusap niya, na itago ko, na parang pinakabanal na kayamanan hanggang sa tamang oras. Ricardo, mahal ko, sinabi niya sa akin sa mahina, ngunit matatag na boses. Balang araw magdududa sa iyo ang anak natin. Mag-iisip siya na hindi mo siya mahal dahil hindi mo alam kung paano ipakita ito tulad ko. Kapag nangyari iyon,
Kapag handa na siyang kamuhian ka ng habang buhay, ipakita mo sa kanya ang nirecord ko. At habang pinapanood ko ang mga ilaw sa silid ni Daniel na namamatay, habang naririnig ko kung paano niya inililipat ang mga kahon bilang paghahanda para iwan ako, alam kong dumating na ang sandali na parang isang sampal ng tadhana. Kinabukasan, nagising ako ng 5:00 ng umaga, tulad ng ginagawa ko sa loob ng 40 taon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi iyon para sa trabaho, kundi dahil hindi ko na ipikit ang aking mga mata kahit isang segundo, nagpapabalik-balik sa kama na ibinahagi ko kay Eleanor sa loob ng 20 taon at ngayon ay amoy kalungkutan. Bumangon ako na parang zombie. Nagtimpla ako ng kape na may nanginginig na mga kamay at tumingin sa bintana ng kusina. Ang bintana na iyon kung saan madalas na pinapanood ni Eleanor si Daniel na naglalaro ng football sa bakuran noong bata pa siya. At doon, habang umiinom ako ng mapait na kape, naalala ko ng malinaw ang hapon na iyon ng Oktubre na nagbago sa aking buhay magpakailanman. Si Eleanor ay naka-admit sa General Hospital sa silid sa 3 palapag na naging pangalawang tahanan namin sa mga nakaraang buwan. Nakakabit siya sa mga makinang iyon na tumutunog araw at gabi na parang isang simponya ng kamatayan na inanunsyo. Nagkaroon siya ng isang kahilahilakbot na linggo, nagsusuka ng dugo, nagdedeliryo dahil sa lagnat. Ngunit ng umagang iyon, magkakaiba siya. Ang mga mata niya ay mas maliwanag, na parang nagpahinga siya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. "Ricardo, mahal ko," sabi niya habang hinawakan ang aking kamay, gamit ang kanyang mga kamay na napakahina na parang papel. "May kailangan akong hilingin sa iyo na napakahalaga, isang bagay na maaaring kakaiba, ngunit magtiwala ka sa akin tulad ng pagtitiwala mo sa akin sa loob ng 20 taon." Ang boses niya ay mahina, halos bulong, ngunit may isang matinding determinasyon doon na mas nakakatakot sa akin kaysa sa lahat ng kanyang mga iyak ng sakit. "Gusto kong umalis ka sa silid sa loob ng 1 oras. Magre-record ako ng isang bagay sa telepono ko, isang mensahe para kay Daniel. Ngunit hindi ito para ngayon kundi para sa huli kapag wala na ako dito." Hindi ko naintindihan. Bakit hindi ako maaaring naroroon? Bakit napakaraming sekreto? Bakit kailangang magsalita tungkol sa kamatayan habang buhay pa siya? "Eleanor, mahal ko, tungkol saan ito? Ano ang sasabihin mo sa kanya na hindi mo pwedeng sabihin na nandito ako?" Ngunit umiling siya ng may katigasan na palagi niyang taglay kapag may mahalaga sa kanya. "Ito ay isang bagay na kailangang marinig ng anak natin, ngunit hindi mula sa aking bibig habang ako ay buhay. Kailangan niyang marinig ito kapag siya ay nalilito, kapag siya ay puno ng galit at sakit." Ipinikit ni Eleanor ang kanyang mga mata sandali, na para bang nakikita niya ang hinaharap ng may kalinawan na minsan ay taglay ng mga taong malapit ng mamatay. Magdadaan si Daniel sa napakahirap na mga sandali kapag umalis ako. Kailangan ni Ricardo na may sisihin, at ang sisihin niya ay ikaw. Ang kanyang mga salita ay nagpalamig sa aking dugo dahil parang isang propesya. "Pakiusap, umalis ka dito. Bigyan mo ako ng 1 oras na ito. Ito ang huling hiling ko bilang iyong asawa." Nang hapong iyon, umalis ako sa ospital ng may wasak na puso at naglakad sa parking lot sa loob ng isang walang hanggang oras. 1 oras kung saan naglakad ako sa pagitan ng mga kotse na parang baliw, naninigarilyo ng sigarilyo na walang lasa. Nagtatanong kung ano ang sinasabi niya kay Daniel sa mahiwagang video na iyon. Nagsasalita ba siya ng masama tungkol sa akin? Inaamin ba niya na hindi niya ako minahal? Sinabi ba niya kay Daniel na naging masamang ama ako? Ang bawat minuto na lumipas ay isang pagpapahirap. Iniisip ang pinakamasamang posibilidad. Nang bumalik ako sa silid, may luha si Eleanor sa kanyang mga mata. Ngunit mayroon din siyang tahimik ng ngiti na para bang nagawa niya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Inabot niya sa akin ang isang maliit na USB memory stick, isa sa mga hindi mo mararamdaman ang bigat, ngunit alam kong dala nito ang buong mundo.
Ingatan mo ito na parang ito ang pinakabanal na mayroon ka sa mundong ito, sabi niya sa akin sa boses na nanginginig sa damdamin. Kailan ko ito ibibigay sa kanya? Tanong ko. Hawak ang maliit na bagay na iyon na parang mabigat na bato. Ipinikit ni Eleanor ang kanyang mga mata sandali, at nang idilat niya ang mga ito, may walang hanggang kalungkutan doon. Kapag handa na si Daniel na kamuhian ka ng habang buhay, kapag inisip niya na hindi mo siya mahal, na hindi mo siya kailanman minahal, na isa ka lang provider sa buhay niya, kapag wala ka nang mawawala, yan ang oras na dapat mo itong ipakita sa kanya. Ngunit Eleanor, ano ang nirecord mo? Ano ang sinabi mo sa kanya na napakahalaga? Sinubukan kong makumbinsi siya na sabihin. Nagmakaawa ako, ngunit siya ay matatag na parang bato. Ito ay sa pagitan namin, Ricardo. Ang trabaho mo ay ingatan ito hanggang sa tamang oras. At malalaman mo kung kailan ang sandali na iyon, maniwala ka sa akin, mararamdaman mo ito sa iyong kaluluwa. Hinawakan niya ang aking kamay ng may lakas na hindi ko alam na mayroon pa siya. Ngunit kailangan mong mangako sa akin ng isang bagay na napakahalaga. Huwag mo itong panoorin bago mo ibigay kay Daniel. Ito ang regalo niya, hindi iyo. Huwag mo itong buksan dahil sa pag-usisa. Huwag mong subukang intindihin kung ano ang sinasabi. Ingatan mo lang ito at ibigay sa kanya kapag dumating ang sandali. Ang pangakong iyon ay parang panunumpa sa Biblia. Sa loob ng 4 na buwan at 2 araw, iningatan ko ang sikreto na iyon na parang dinamita na maaaring sumabog at sirain ang natitira sa aming pamilya. Itinago ko ito sa drawer ng nightstand ko kasama ng mga love letter na isinulat ni Eleanor sa akin noong magkasintahan pa kami, kasama ng litrato ng aming unang halik, kasama ng lahat ng banal sa aking buhay. Tuwing gabi bago matulog, nakikita ko ito doon na balot sa isang sutlang panyo na ginamit ni Eleanor sa aming kasal. Nagtatanong sa sarili ko kung anong kakilakilabot o magagandang katotohanan ang inamin ng aking asawa sa kanyang huling mga salita sa aming anak. May mga gabi na nagigising ako, na pinagpapawisan, nananaginip na binuksan ko ang video at natuklasan na galit sa akin si Eleanor. Minsan, sa aking pinakamahihinang sandali, gusto kong ikonekta ito sa computer at panoorin upang sirain ang aking pangako para lang malaman kung ano ang sinabi ng babae na naging buhay ko. Ngunit tuwing handa na akong gawin ito, naaalala ko ang mga mata ni Eleanor nang ipangako ko na hindi ko ito gagawin. Naaalala ko ang determinasyon na iyon na mayroon siya kahit habang siya ay namamatay at iningatan ko ang USB memory stick na iyon na parang puso ng aking asawa. Ito ang huling hiling ng babaeng minahal ko sa loob ng 30 taon at igagalang ko ito kahit na patayin ako ng pag-usisa, kahit na sirain ako ng hindi pagkaalam kung may pagmamahal o pagkamuhi doon para sa akin. Ngayon, pagkatapos ng nangyari sa hapunan ng Pasko, pagkatapos sabihin sa akin ni Daniel na walang may gusto sa akin sa bahay na iyon, pagkatapos marinig siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit para umalis ng habang buhay, alam kong tama si Eleanor tulad ng dati. Dumating na ang sandali. Handa na ang anak ko na kamuhian ako ng habang buhay para umalis sa buhay ko at hindi na bumalik kailanman. Wala na akong mawawala. Wasak na ang pamilya ko. Hinahamak ako ng anak ko, patay na ang asawa ko. Oras na upang ipakita sa kanya kung ano ang gusto niyang sabihin ng kanyang ina mula sa libingan. Ano man ang nilalaman nito. Nang umagang iyon, habang umiinom ako ng kape at tinitingnan ang bakuran kung saan tumakbo ng labis si Daniel noong bata pa siya, humahabol sa mga bola at paru-paro, ginawa ko ang pinakamahirap na desisyon sa aking buhay. Nang gabing iyon, kapag bumalik siya mula sa trabaho, ipapakita ko sa kanya ang video, ibibigay ko sa kanya ang huling regalo na iniwan ni Eleanor para sa kanya, nang hindi ko alam kung ang regalong iyon ay magliligtas sa akin o tuluyan ng sisira sa akin. Umakyat ako sa silid ko nang may mabibigat na hakbang, binuksan ko ang sagradong drawer at kinuha ang USB memory stick na iningatan ko na parang isang sinumpaang kayamanan. Eleanor, mahal ko, sabi ko sa kanyang litrato. Sana alam mo ang ginagawa mo. Sana hindi ito ang aking parusa ng kamatayan bilang isang ama.
Nang hapong iyon, nanatili akong nakaupo sa sofa sa sala. Ang lumang sofa na yon na pinili ni Eleanor 10 taon na, ang nakakaraan dahil sinabi niyang komportable ito para manood ng telebisyon bilang pamilya. Bagamat ang totoo ay hindi kami madalas na nanonood ng telebisyon ng magkasama. Si Daniel ay palaging nasa silid niya, nag-aaral o nakikipag-usap sa telepono. Si Eleanor ay palaging nasa kusina, naghahanda ng masarap na pagkain at ako ay palaging umuuwi ng pagod, kaya't nakakatulog ako sa loob ng 5 minuto. Tinitingnan ng walang laman na sala na iyon, naaalala ko ang lahat ng mga taon na ako ay naging parang isang multo sa sarili kong bahay. Naroroon, ngunit hindi nakikita, kinakailangan, ngunit hindi minamahal. Isang tahimik na provider na nagbabayad ng mga bill, ngunit hindi talaga nakikilahok sa buhay pamilya na pinupunduhan ko. Mula noong bata pa si Daniel, alam ko na may espesyal siyang koneksyon sa kanyang ina na hindi niya kailanman magkakaroon sa akin. Kapag umiiyak siya noong sanggol pa, kayang pakalmahin siya ni Eleanor sa paghawak lang sa kanya. Ngunit kapag karga ko siya, mas malakas siyang umiiyak. Nang magsimula siyang maglakad, tumatakbo siya kay Eleanor kapag nadapa, hinding-hindi sa akin. Nang magkaroon siya ng unang masamang panaginip, sumigaw siya ng, "Mama!" Hanggang sa dumating siya na tumatakbo. Nandito ako sa parehong bahay, sa katabing silid, ngunit para sa kanya, hindi ako nakikita. Sa simula, naisip ko na normal iyon, na mas gusto ng lahat ng bata ang kanilang mga ina. Ngunit habang lumipas ang mga taon, ang distansya na iyon ay naging mas malaki, mas masakit, mas halata. Ang linggo, ang mga araw na mas masakit sa akin. May mga ritual si Eleanor at Daniel. Nagluluto sila ng pancake nang magkasama sa umaga. Tinuturuan niya siyang magluto. Pagkatapos, naglalaro sila ng card o nanonood ng mga pelikula na magkayakap sa sofa. Sinubukan kong sumali, ngunit palagi akong nararamdaman na parang isang nanghihimasok na sumisira sa isang banal na bagay sa pagitan nila. "Tay, pwede mo bang ayusin ang pinto sa bakuran?" Sinasabi ni Eleanor sa akin, palaging nakakahanap ng isang bagay na kaya kong gawin gamit ang aking mga kamay habang sila ay nagsasaya sa kanilang mga puso. At sumusunod ako, masaya na maging kapaki-pakinabang sa isang paraan kahit na inilalayo ako sa kanila. Naging ako ang lalaki ng mga pagkukumpuni, ang naglutas ng mga praktikal na problema habang nilulutas ni Eleanor ang mga emosyonal na problema ng aming anak. Nang pumasok si Daniel sa high school, lumala ang mga bagay. May mga kaibigan siyang ang mga tatay ay doktor, inhinyero, guro, mga lalaki na kayang tumulong sa assignment, na marunong sa computer, na nagsasalita ng Ingles. Ang alam ko lang ay semento, brick, kung paano maiiwasan na bumagsak ang mga bagay. Hindi ako matutulungan ng tatay ko dito. Naririnig ko siyang sinasabi kay Eleanor kapag may mga project siya sa eskwelahan. Hindi ito sa kasamaan. Ito ay ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan na iyon ay nagpira-piraso sa aking puso sa bawat pagkakataon. Si Eleanor ang pumupunta sa mga parent-teacher conference dahil hindi ako marunong magsalita ng maayos sa harap ng mga tao. Si Eleanor ang pumirma sa mga report card dahil mas naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin ng mga numerong iyon. Lumalabas lang ako kapag may kailangang bayaran. Ang mga graduation ang personal kong pagpapahirap. Nandito ako sa unang row na suot ang aking pinakamagandang kamisa na nilabhan at pinlansya ni Eleanor. Pumapalakpak na parang baliw kapag umaakyat si Daniel sa entablado. Ngunit kapag bumaba siya at tumatakbo ang lahat ng bata para yakapin ang kanilang mga magulang, palaging hinahanap ni Daniel si Eleanor muna. Palagi. Tumatanggap ako ng mabilis na yakap, magalang, isang token gesture, habang si Eleanor ay tumatanggap ng mga halik, luha ng kagalakan, mga salita ng pasasalamat. "Salamat, Ma, sa pagtulong mo sa akin sa pag-aaral. Salamat sa palagi mong pagiging nandyan." Hindi niya ako kailanman pinasalamatan sa mga mahahalagang sandaling iyon dahil sa kanyang mundo. Wala akong ginawa kundi bayaran ang mga tuition na nakuha ni Eleanor sa pamamagitan ng scholarship at sakripisyo na hindi niya kailanman nalaman. Sinubukan ni Eleanor na isama ako. Banal na babae. "Daniel, ikwento mo sa tatay mo ang tungkol sa architecture project mo."
sasabihin niya sa mga hapunan. At ipapaliwanag ni Daniel sa akin ng may sapilitang pasensya na para bang nakikipag-usap siya sa isang bata na hindi nakakaintindi tungkol sa mga gusali at disenyo na para sa akin ay puro mahika. Tumango ako, nagtanong ng mga nakakatawang tanong na nagpapabuntong hininga sa kanya. Sinubukan kong magpakita ng tunay na interes sa isang mundo na napakalaki para sa akin. Napakahusay, anak. Iyon lang ang kaya kong sabihin dahil wala akong mga teknikal na salita, edukasyon, talino na inaasahan niya mula sa isang ama. Para kaming nagsasalita ng iba't ibang wika. Nagsasalita siya tungkol sa mga pangarap, nagsasalita ako tungkol sa kaligtasan. Ang mga kaarawan ni Daniel ay lalong naging malupit. Palaging nag-oorganisa si Eleanor ng perpektong party. May temang dekorasyon, homemade na cake, mga laro na gusto niya. Nag-ambag ako ng pera at nagdala ng mga mabibigat na bagay. Ngunit ang mga ideya, ang pagkamalikhain, ang nakikitang pagmamahal, lahat ng iyon ay galing kay Eleanor. Kapag hinihipan ni Daniel ang mga kandila, palagi siyang nagdarasal habang nakatingin sa kanyang ina, hinding-hindi sa akin. Kapag binubuksan niya ang mga regalo, palaging may isang espesyal mula kay Eleanor na nagpapaluha sa kanya dahil sa damdamin, isang bagay na pinili niya ng may puso, isang bagay na nagpapakita na lubos siyang kilala. Ang mga regalo ko ay praktikal, sapatos, damit, mga bagay na kailangan niya, ngunit hindi nagpapasaya sa kanya. Ako ang family bank, hindi ang family heart. Habang lumalaki si Daniel at naging mas independyente, naging mas hindi ako nakikita. Sa college, hindi na niya kailangan na ihatid siya kahit saan. Mayroon siyang sariling mga kaibigan, sariling mga plano. Ang mga pag-uusap sa mesa ay naging sa pagitan ni Eleanor at niya. Nag-uusap tungkol sa mga bagay na hindi ko naintindihan, mga pelikula na hindi ko napanood, musika na hindi ko alam, mga libro na hindi ko nabasa. Kumain ako ng tahimik, nakikinig sa kanilang mga tawanan. Pakiramdam ko ay nakikipaghapunan ako sa mga estranghero na nagkataong nakatira sa aking bahay. Hindi ba, Ricardo? Minsan sinasabi ni Eleanor sa akin, sinusubukan na isama ako sa mga pag-uusap na lumipas na sa ibabaw ng aking ulo at ngumiti ako at tumango. Nagkukunwari na naiintindihan ko ang pinag-uusapan nila. Ang university ang huling suntok sa aking kaugnayan bilang ama. Nag-aral si Daniel ng architecture sa isang mamahaling universidad na binayaran ko sa pagbebenta ng aking truck at pagtatrabaho sa mga weekend. Ngunit para sa kanya, ang edukasyon na iyon ay isang karapatan, hindi isang sakripisyo ng kanyang ama. Si Eleanor ang bumibisita sa kanya sa campus, ang nakakakilala sa kanyang mga propesor, ang nakakaintindi sa kanyang mga asignatura. Lumalabas lang ako para magdeposito ng pera sa kanyang bank account bawat buwan na parang isang hindi kilalang benefactor na nagpapatakbo ng kanyang buhay nang hindi nakikilahok dito. Nang magtapos siya, ang kanyang speech of gratitude ay para kay Eleanor. Salamat sa aking ina na palaging naniniwala sa akin, na palaging sumusuporta sa akin, na nagturo sa akin na maging ang taong ako ngayon. Wala siyang sinabing salita tungkol sa akin, na para bang nakarating siya sa universidad na iyon sa pamamagitan ng mahika. Sa mga huling taon, bago nagkasakit si Eleanor, tinanggap ko na ang aking papel bilang hindi nakikitang ama. Para akong nabubuhay sa isang dula kung saan lahat ay may mahahalagang papel, maliban sa akin, na siyang utility man na naglilipat ng mga muebles sa pagitan ng mga act. May mga inside jokes sina Eleanor at Daniel, mga tradisyon, mga espesyal na sandali. Mayroon akong mga tulko, mga trabaho ko, ang aking katahimikan. Gumigising ako bago sila, umuuwi ako pagkatapos nila. At sa kalagitnaan ng araw, namumuhay sila ng isang buhay pamilya na hindi ako bahagi. Hindi ito pang-aabuso, hindi ito kalupitan, ito ay isang bagay na mas masahol pa. Ito ay kawalang interes. Ito ay pinahintulutan sa halip na minamahal, kinakailangan sa halip na gusto. Ngayon, naaalala ko ang lahat ng mga tao na iyon ng pagiging ama na nagbabayad,
ngunit hindi nakikilahok. Naiintindihan ko kung bakit nagsalita ng ganoon sa akin si Daniel sa hapunan ng Pasko. Para sa kanya, ako talaga ay naging provider lang, isang empleyado ng pamilya na ginagawa ang kanyang trabaho at nananatili sa likuran. Si Eleanor ang kanyang tunay na pamilya. Ako lang ang lalaki na nagpapahintulot sa pamilya na iyon at baka tama siya. Baka hindi ko talaga alam kung paano maging iba. Baka ang video na iyon na ni-record ni Eleanor ay ang kanyang paraan upang kumpirmahin ang alam na ni Daniel. Na ako ay naging isang kabiguan bilang isang ama. Kapaki-pakinabang, ngunit hindi minamahal, kinakailangan, ngunit hindi gusto. Nang gabing iyon, malalaman ko. Nang gabing iyon, matutuklasan ko kung ipinagtanggol ako ng aking asawa o tuluyan na akong inilibing. Ang araw na inilibing namin si Eleanor ay ang huling araw na nakita kong umiyak ang anak ko. Pagkatapos noon, naging isang bersyon siya ng sarili niya na hindi ko nakikilala. Malamig, kalkulado, puno ng sama ng loob na lumalaki bawat araw na parang masamang damo. Sa panahon ng libing, si Daniel ay nakakapit sa akin, umiiyak sa aking balikat, kumakapit sa aking braso tulad noong bata pa siya at natatakot. Naisip ko na ang trahedya ay magbubuklod sa amin, na ang ibinahaging sakit ay magpapalakas sa amin. Napakatanga ko. Ang tunay na nangyari ay kailangan ni Daniel na makahanap ng isang taong masisisi dahil sa pagkawala ng tanging bagay na talagang mahalaga sa kanyang buhay. At ako ang pinakamadaling target, ang nakaligtas ng hindi niya kaya. Ang unang away ay dumating 3 araw pagkatapos ng libing. Nililinis ko ang mga gamit ni Eleanor. Nilulukot ang kanyang damit ng may luha sa aking mga mata nang pumasok si Daniel na parang isang bagyo. Ano ang ginagawa mo? Sigaw niya, inagaw sa aking mga kamay ang asul na damit na isinuot niya sa aming anniversary. Binubura mo na siya sa bahay. Ang kanyang mga salita ay bumagsak sa akin na parang mga sampal. Anak, hindi ko maaaring iwanan ang lahat na parang isang museo. Masakit masyadong makita ang lahat doon. Ngunit pinutol niya ako nang may galit na hindi ko pa nakita. Wala kang nararamdamang sakit. Kung talagang minahal mo siya, sana ay nakahanap ka ng paraan para iligtas siya. Ang akusasyon na iyon ay sumira sa akin dahil ako mismo ay nagtanong niyan sa sarili ko ng libu-libong beses sa mga gabi na hindi ako makatulog. Mula ng araw na iyon, nagsimula si Daniel na questionin ang lahat. Ikinukwento ko sa kanya ang tungkol sa aking mga araw, tungkol sa aking mga alaala ng kanyang ina, tungkol sa mga bagay na hindi ko kailanman alam kung paano sabihin sa kanya noong bata pa siya. Ngunit ngayon ay kaya kong ibahagi ng walang takot. Namimiss pa rin namin si Eleanor araw-araw, ngunit ang kanyang pagkawala ay hindi na isang bangin na naghihiwalay sa amin, kundi isang tulay na nagbubuklod sa amin. Kapag nagluluto kami ng magkasama tuwing linggo, kapag inaayos namin ang mga bagay sa bahay, kapag nakaupo kaming nanonood ng telebisyon ng tahimik, naroroon siya sa amin. Hindi bilang isang multo na nagpapahirap sa amin, kundi bilang ang pagmamahal na nagturo sa amin at ngayon ay alam na naming kilalanin sa aming sariling mga kilos. Hindi kailanman lumipat si Daniel sa kanyang mga tiyo. Sa katunayan, ganap siyang humiwalay sa kanila nang mapagtanto niya kung paano nila minanipula ang kanyang sakit para ipaghiganti ako. Naiintindihan niya ngayon na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging dumarating na may magagandang salita at mahabang yakap. Minsan, dumarating ito na may mga kamay na magaspang na nagtatayo ng iyong kinabukasan. May mga gabi ng hindi pagkakatulog na gumagarantiya sa iyong edukasyon. May mga tahimik na sakripisyo na hinding-hindi humihingi ng pagkilala. At natuto ako na ang pagiging ama ay hindi lang pagsuporta at pagprotekta. Ito rin ay pakikipag-usap. Ito ay maging naroroon sa emosyonal. Ito ay hanapin ang mga salita upang sabihin kung ano ang nararamdaman ng puso. Iyon ang itinuro sa akin ni Eleanor mula sa libingan na ang pinakamalaking pagmamahal sa mundo ay walang silbi kung hindi alam ng taong minamahal na umiiral iyon. At ikaw, na nakinig sa akin hanggang dito,
Nagkaroon ka ba kailanman ng ganitong kalalim na hindi pagkakaunawaan sa isang taong mahal mo? Natuklasan mo ba na hinahatulan mo ang isang tao nang hindi nalalaman ang buong kwento? O baka ikaw ay tulad ko noon, isang taong nagmamahal ng malalim, ngunit hindi alam kung paano ipakita iyon sa salita? Kung ang kwentong ito ay humipo sa iyong puso, kung nagpaisip ito sa iyo tungkol sa sarili mong pamilya, mag-iwan ka ng komento na nagsasabi sa amin ng iyong karanasan. At kung sa tingin mo ay kailangan ng iba na marinig ang mensahe na ito tungkol sa tahimik na pagmamahal at hindi pagkakaunawaan ng pamilya, ibahagi ang kwentong ito. I-like kung ito ay nagpa-emosyonal sa iyo at mag-subscribe para sa mas maraming kwento na humahawak sa kaluluwa. Minsan, kailangan nating lahat na ipaalala na ang tunay na pagmamahal ay dumarating sa maraming anyo at hindi ito palaging ang anyo na inaasahan natin. Ngayon, same na buwan pagkatapos ng libing, hindi na nagkunwari si Daniel na pinahihintulutan ako. Kinakausap niya ako na parang isang nakakainis na umuupa, na para bang ang presensya ko sa bahay ay isang pabor na ginagawa niya sa akin dahil sa awa. At baka iyon mismo ang iniisip niya, na kung wala si Eleanor, wala akong lugar sa kanyang buhay, na natapos ang tungkulin ko bilang ama ng araw na ipinikit niya ang kanyang mga mata ng habang buhay. Nang gabing iyon, kapag ipinakita ko sa kanya ang video na nirecord niya, matutuklasan ko kung ganoon din ang iniisip ng aking asawa, kung sumasang-ayon siya sa bersyon ni Daniel o kung may iba siyang sasabihin tungkol sa lalaking nakasama niya sa loob ng 15 taon ng kanyang buhay. Ang pinakamasakit sa akin pagkatapos ng kamatayan ni Eleanor ay hindi lamang ang mawala ang anak ko sa emosyonal, kundi ang mapagtanto na ang buong pamilya niya ay naghihintay ng sandaling ito upang ipakita sa akin kung sino talaga ang iniisip nila na ako. Ang mga kapatid ni Eleanor, ang kanyang mga bayaw na babae, ang kanyang mga pamangkin, lahat ng mga kamag-anak na iyon na sa loob ng 25 taon ay tinrato ako ng may paggalang sa aking mukha, ay nagsimulang ipakita ang kanilang tunay na opinyon tungkol sa akin. Para bang ang kamatayan ni Eleanor ay ang senyales na inaasahan nila upang tanggalin ang kanilang mga balatkayo at sabihin sa akin kung ano talaga ang iniisip nila tungkol sa lalaking kasal sa kanilang mahal na kapatid na babae. At si Daniel, ang sarili kong anak, ay naging kanilang pinakamatapat na kaalyado laban sa akin. Ang unang pagtataksil ay dumating 2 linggo pagkatapos ng libing, nang bumisita ako sa kapatid na babae ni Eleanor, si Marisa, para dalhin sa kanya ang ilang mga bagay na gusto ni Eleanor na mayroon siya. Naisip ko na iiyak kaming magkasama, magpapakalmahan, aalalahanin ang babaeng pareho naming minahal. Ngunit nang kumatok ako sa pinto, sinalubong ako ni Marisa ng may kalamigan na nagpalamig sa aking mga buto. "Ricardo, mabuti at dumating ka. Iyan mismo ang pinag-uusapan namin tungkol sa iyo," sabi niya nang may ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Sa loob, nakaupo si Daniel sa sofa na para bang ito ang kanyang pangalawang bahay, umiinom ng kape at kumakain ng cookie na parang linggo ng pagbisita ng pamilya. Ang sumunod ay isang pag-ambush na hinding-hindi ko nakita. Ikinuwento sa amin ni Daniel kung paano ang mga bagay sa bahay, sabi ni Marisa habang nagtitimpla ng kape na hindi niya inalok sa akin. Sabi niya, nag-aalala siya tungkol sa iyo, na hindi mo alam kung paano mag-alaga sa sarili, na ang bahay ay guguho na. Tiningnan ko si Daniel na nalilito, dahil ang bahay ay perpekto. Pinapanatili ko itong malinis tulad ng itinuro ni Eleanor sa akin. Hindi totoo, Marisa. Maayos ang bahay. Alam ni Daniel na, ngunit pinutol niya ako ng may nakaangat na kamay. "Ricardo, hindi mo kailangang magkunwari sa amin. Palaging sinasabi sa amin ni Eleanor kung gaano kahirap para sa iyo ang gumawa ng mga gawain sa bahay. Alam nating lahat na kung wala siya, nalilito ka." Ito ay kasinungalingan. Hindi iyon kailanman sinabi ni Eleanor, ngunit naroroon sila. Isinusulat muli ang kasaysayan na para bang ako ay naging walang silbi sa buong buhay ko. Ang ikinababahala namin, patuloy ng kapatid na lalaki ni Eleanor, si Robert, ang lalaki na palaging seloso dahil mas malaki ang kita ko kaysa sa kanya sa konstruksyon.
ay nagsasakripisyo si Daniel para sa iyo. Kailangan ng batang iyon na gawin ang kanyang buhay, maghanap ng asawa, bumuo ng sarili niyang pamilya, ngunit nararamdaman niyang obligado siyang alagaan ka dahil responsibilidad kanya ngayon na wala na si Eleanor. Naiwan akong nakanganga. Nag-aalaga sa akin. Ano ang pinag-uusapan nila? Gumigising ako araw-araw ng 5:00 ng umaga. Nagtatrabaho ako. Umuuwi ako, nililinis ang bahay, nagluluto ng sarili kong pagkain. Hindi ko kailangan na may mag-alaga sa akin. Ngunit tumango si Daniel sa bawat salita na para bang ito ang ganap na katotohanan. Na para bang ako ay talagang isang walang magawa na matanda na hindi kayang mabuhay ng mag-isa. Palaging sinasabi sa amin ni Eleanor kung gaano siya nag-aalala tungkol sa iyo. Nagsinungaling si Marisa nang may kadalian na nagulat sa akin. Sabi niya na masyado kang umaasa sa kanya, na hindi mo alam kung paano magluto ng scrambled egg nang hindi tinatanong kung paano, na kung may mangyari sa kanya, hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa iyo. Kilala ko si Eleanor ng mas mahusay kaysa sa sinuman sa mundong ito at hindi niya sinabi ang mga bagay na iyon. Alam niya na nabuhay ako ng mag-isa sa loob ng 10 taon bago ko siya nakilala, na marunong akong magluto, maglinis, magplantsa. Ngunit naroroon sila, gumagawa ng isang bersyon ni Eleanor na nababagay sa kanila, kung saan ako ang walang silbi na lalaki na naging pasanin sa kanilang mahal na kapatid na babae. Ang pinakamasakit sa akin ay ang makita kung paano aktibong nakikilahok si Daniel sa balak na iyon laban sa akin. Oo, sabi niya, hindi alam ni tatay kung saan nakatago ang mga tuwalya sa sarili niyang bahay. Ginawa ni mama ang lahat para sa kanya. Ngayon kailangan ko pang ipaliwanag sa kanya kung paano gamitin ang washing machine. Ito ay kasinungalingan pagkatapos ng kasinungalingan, ngunit sinabi niya ang mga ito ng may labis na paniniwala na nagsimula pa akong magduda sa sarili kong katotohanan. Posible bang talagang nagsalita ng masama tungkol sa akin si Eleanor sa kanyang pamilya? Posible bang ako ay walang silbi tulad ng sinasabi nila at hindi ko kailanman napagtanto? Ang pagtitipon ng pamilya ay naging isang korte kung saan ako ang akusado at sila ang mga hukom. Ang iniisip namin, sabi ni Robert habang nag-cruise ng mga braso na parang siya ang pinuno ng pamilya, ay dapat tumira si Daniel sa amin sa loob ng ilang panahon. Kailangan niyang makasama ang mga tao na nakakaintindi sa kanya, na alam kung paano tulungan siyang lampasan ang pagkawala na ito. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Sinusubukan ninyo akong kunin ang anak ko? Tanong ko. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa tiyan. Hindi namin kinukuha siya sa iyo, sabi ni Marisa, sa mapagkunwari na boses na ginagamit sa mga pasaway na bata. Iniisip lang namin na mas magiging mabuti para sa kanya na nasa isang mas matatag na kapaligiran. Si Daniel ay isang matalinong binata, edukado, may kinabukasan, patuloy ni Robert. Hindi niya maaaring sayangin ang kanyang pinakamahusay na mga taon sa pag-aalaga sa isang taong hindi kayang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sasang-ayon si Eleanor sa amin. Palagi niyang ginusto ang pinakamahusay para sa kanyang anak. At narito ang huling saksak. Gamitin ang pangalan ni Eleanor para bigyang katwiran ang pagkuha sa akin kay Daniel. Gamitin ang kanyang alaala para kumbinsihin siya na ang pag-iwan sa akin ay ang tama, ang gusto niya. Nakikinig si Daniel sa lahat ng may seryosong ekspresyon na nabuo niya mula ng libing. Tumatango na para bang ang bawat salita ay banal na paghahayag. Hindi niya ako kailanman ipinagtanggol. Hindi niya kailanman sinabi na nagsisinungaling sila tungkol sa akin. Ano ang tingin mo, Daniel? Tanong ni Marisa. At ang lahat ng mga mata ay bumaling sa aking anak na para bang siya ang huling hukom ng aking kapalaran. Tiningnan ako ni Daniel sandali at sa isang segundo, naisip ko na ipagtatanggol niya ang kanyang ama. Nasasabihin niya na ang lahat ng iyon ay katawa-tawa, ngunit ang lumabas sa kanyang bibig ay mas masahol pa kaysa sa parusa ng kamatayan. Sa tingin ko tama sila. Kailangan ko ng espasyo para iproseso ang lahat ng ito. At si tatay, kailangang matuto si tatay na mabuhay ng mag-isa tulad ng isang matanda.
Ang mga salitang iyon ay nagpira-piraso sa aking puso, sa maliliit na piraso na hinding-hindi ko na makukuha muli. Umalis ako sa bahay na iyon na parang isang ketongin, na parang isang taong gustong itapon ng buong pamilya, ngunit hindi nila alam kung paano ito gawin nang hindi sila magmumukhang masama. Sa kotse, umiyak ako tulad ng hindi ko kailanman iniyak kahit sa libing ni Eleanor, dahil napagtanto ko na hindi ko lang nawala ang aking asawa, kundi nawala ko ang buong pamilya na itinuring kong akin sa loob ng 25 taon. Lahat ng mga kaarawan na iyon, lahat ng mga Pasko na iyon, lahat ng mga hapon na iyon ng linggo na ibinahagi ay kasinungalingan. Tinalima nila ang asawa ni Eleanor. Ngunit hindi nila ako kailanman tinanggap bilang bahagi ng pamilya. At ngayon na wala na siya para protektahan ako, maaari nilang ipakita ang kanilang tunay na paghamak. Nang gabing iyon, nang dumating ako sa bahay, nagsimula na si Daniel na mag-impake ng kanyang mga gamit. Wala siyang sinabi sa akin, wala siyang ipinaliwanag, umakyat lang siya at bumaba ng mga kahon na parang isang estranghero na lumilipat mula sa isang bahay na inupahan. Ang balak ng pamilya ay gumana. Sa loob ng wala pang 2 oras, nagawa nilang kumbinsihin ang aking anak na ang pag-iwan sa akin ay ang pinakamahusay para sa kanya, na ako ay isang pasanin na kailangan niyang palayain upang maging masaya. At ang pinakamasama sa lahat ay baka tama sila. Baka ako talaga ang problema, ang balakid na pumipigil kay Daniel na magpatuloy sa kanyang buhay. Baka talaga iyon ang naisip ni Eleanor tungkol sa akin, at hindi niya kailanman sinabi sa akin para hindi ako masaktan. Nang gabing iyon, malalaman ko ang katotohanan, anuman ang halaga. Sa loob ng sumunod na 3 linggo, ang pamumuhay sa sarili kong bahay ay naging paglalakad sa eggshell. Formal na tinanggap ni Daniel ang imbitasyon ng kanyang mga tiyo, at ngayon ang bawat araw ay isang pagbilang pa atras patungo sa aking ganap na pag-iwan. Nakita ko siyang nag-iimpake ng kanyang mga gamit nang may kalamigan na nagpalamig sa aking dugo. Nilulukot niya ang kanyang damit na parang isang estranghero na nag-oorganisa ng kanyang paglipat. Nag-iingat siya ng kanyang mga libro na para bang gusto niyang burahin ang anumang bakas ng pamumuhay doon sa loob ng 20 taon. Walang kalungkutan sa kanyang mga galaw, walang nostalgia, tanging ang kahusayan ng isang taong gustong makatakas ng pinakamabilis mula sa isang hindi komportabling sitwasyon. At ang hindi komportabling sitwasyon na iyon ay ako, ang kanyang ama. Ang pinakamasakit sa akin ay ang pag-iingat na ginagawa niya upang hindi dalhin ang anumang binili ko o ibinigay ko. Nag-impake siya ng damit na binili ni Eleanor para sa kanya. Mga libro na binasa nilang magkasama. Mga litrato kung saan siyang kasama lang ang kanyang ina. Ngunit iniwan niya doon na nakakalat na parang basura. Lahat ng mga regalo na ibinigay ko sa kanya sa loob ng mga taon. Ang relo na binili ko noong nagtapos siya sa high school. Ang sapatos na pang-dress para sa kanyang mga job interview. Ang leather wallet na ibinigay ko sa kanyang kaarawan. Para bang gusto niyang dalhin lang ang mga alaala ni Eleanor at ganap na burahin ang bahagi ng kanyang buhay kung saan ako ay umiral bilang kanyang ama. Ang mga pagkain ay naging pang-araw-araw na libing kung saan ako lang ang nagdadalamhati. Kumain si Daniel ng tahimik, sinusuri ang kanyang telepono, gumagawa ng mga listahan ng mga bagay na kailangan pa niyang iimpake. Kapag sinubukan kong magsalita, sinagot niya ako ng may monosyllables na para bang ang bawat salita na ipinagpapalit namin ay isang pag-aaksaya ng enerhiya na mas gusto niyang itago para sa kanyang bagong buhay. Kailan ka aalis? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Sa linggo, sabi niya nang hindi tumitingin sa plato. At kailan mo balak na bumalik para bisitahin ako? Hindi ko alam pa. Depende kung paano ko mararamdaman. Ang sagot na iyon ay nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman. Wala siyang plano na bumalik kailanman. Ang mga tiyo ni Daniel ay nagsimulang bumisita sa amin ng regular na parang mga vulture na dumarating upang i-verify na handa na ang bangkay para kainin. Umupo sila sa aking sala, uminom ng kape mula sa aking kusina at nagsalita tungkol kay Daniel na para bang hindi ako naroroon.
Mas magiging mabuti siya sa amin, sabi ni Marisa. Naiintindihan namin kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo. Oo, dagdag ni Robert. Kailangan niyang makasama ang mga tao na alam kung paano tulungan siyang iproseso ang pagdadalamhati ng maayos. Ang bawat pagbisita ay isang pampublikong pagpapahiya kung saan ipinaalala nila sa akin na hindi ako sapat para alagaan ang sarili kong anak, na mas mahusay silang magulang para kay Daniel kaysa sa lalaking nagpalaki sa kanya sa loob ng 20 taon. Ang pinakakinagagalitan ko ay kung paano sila nag-usap tungkol kay Eleanor na para bang mas kilala nila siya kaysa sa akin. Palaging sinasabi sa amin ni Eleanor kung gaano siya nag-aalala tungkol kay Daniel. Nagsinungaling si Marisa nang may kadalian na nagulat sa akin. Sabi niya na kung may mangyari sa kanya, inaasahan niya na aalagaan namin siya dahil alam niyang wala kang mga emosyonal na tool para gawin iyon. Nakasama ko si Eleanor sa loob ng 20 taon. Natulog ako sa tabi niya ng halos 10,000 gabi. Naging konfidante niya ako, kasama niya ang kanyang matalik na kaibigan. Kung nag-alala siya tungkol sa isang bagay na ganoon, sinabi niya sana sa akin. Ngunit ginamit ng mga sinungaling na kamag-anak na ito ang kanyang alaala para bigyang katwiran ang pagnanakaw sa aking anak. Nakikilahok si Daniel sa mga pag-uusap na ito na para bang hindi ako nakikita. Nagsalita siya tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, tungkol sa kung gaano siya nakaramdam ng ginhawa na makapagsimula muli, kung gaano kahirap ang mabuhay sa isang bahay na puno ng masakit na alaala. Dito, lahat ay nagpapaalala sa akin kay Mama, sabi niya, ngunit nagpapaalala rin sa akin kung gaano siya kalungkot minsan, at doon inilunsad niya ang saksak. Nagkunwari si Mama na masaya, ngunit alam kong hindi siya ganap na masaya. May mga bagay na nagpapabigat sa kanya, mga bagay na hindi niya kailanman malutas. Malinaw na tinutukoy niya ako, ang aming kasal, ang buhay na binuo namin ng magkasama, at na, ayon sa kanya, ay naging isang bilangguan para kay Eleanor. Isang gabi, narinig ko si Daniel na nakikipag-usap sa telepono sa isang tao, marahil isang kasintahan na hindi ko alam na mayroon siya, at sinira ako ng kanyang mga salita. Oo, mabuting tao ang tatay ko, ngunit masyado siyang nasira sa kamatayan ni Mama. Hindi niya alam kung paano harapin ang mga damdamin, hindi niya alam kung paano ako tulungan sa aking sakit. Mas mabuti na magbigay kami ng espasyo sa isa't isa. Tumayo ako sa likod ng kanyang pinto. Nakikinig kung paano ipinaliwanag ng sarili kong anak sa isang estranghero, kung bakit kailangan niya akong iwan, na para bang ako ay isang toxic na matanda na kailangan niyang palayain upang gumaling. Sa kanyang bersyon ng kwento, siya ang marangal na anak na sumubok na alagaan ang kanyang may sakit na ama, ngunit sa huli ay naunawaan na ang pinakamahusay ay lumayo. Sa mga huling araw bago siya umalis, kumilos si Daniel na parang isang umuupa na tinatapos ang kanyang kontrata sa renta. Nilinis niya ang kanyang silid ng masinsinan, ibinalik ang mga susi na mayroon siya ng bahay, nagpaalam sa mga kapitbahay na para bang hindi na siya babalik kailanman. Si Aling Esperanza, na nakatira sa tabi at nakita si Daniel na lumaki, ay lumapit sa akin upang tanungin kung ano ang nangyayari. Bakit umaalis si Daniel, Don Ricardo? Nagkaroon ba kayo ng problema? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Paano mo ipapaliwanag sa isang tao na itinuturing ka ng iyong anak na isang emosyonal na pasanin na kailangan niyang palayain? Paano mo aaminin na nabigo ka ng lubusan bilang isang ama, na mas pinipili ng sarili mong anak ang kumpanya ng mga estranghero kaysa sa iyo? Nang gabing bago siya umalis, bumaba si Daniel sa sala kung saan ako nanonood ng telebisyon at sinabi niya sa akin ang isang bagay na tuluyan ng sumira sa aking puso. Tay, gusto kong malaman mo na hindi ito personal. Kailangan ko lang ng espasyo para hanapin ang sarili ko, para iproseso ang lahat ng nangyari kay Mama. Nagsalita siya na para bang siya ay isang therapist na nagbigay ng discharge sa isang pasyente, propesyonal at malayo. Marahil sa loob ng ilang buwan, kapag huminahon ang mga bagay, maaari tayong magkaroon muli ng isang normal na relasyon. Isang normal na relasyon na para bang ang relasyon sa pagitan ng isang ama at anak ay isang bagay na maaaring iprogram para sa hinaharap,
Isang bagay na maaaring ayusin sa oras at espasyo na para bang ito ay isang away sa pagitan ng mga kaibigan. Ito ba ang gusto ng mama mo? Tanong ko, ginagamit ang tanging baraha na natitira sa akin. Tiningnan ako ni Daniel nang may ekspresyon na hindi ko mabasa. Gusto ni mama na maging masaya ako, sabi niya. At sa pamumuhay dito, kasama ang lahat ng alaala na ito, kasama ang lahat ng kalungkutan na ito, hindi ako pwedeng maging masaya. Ito ang perpektong sagot, ang hindi nag-iiwan ng espasyo para sa akin na magtalo ng hindi ako nagmumukhang makasarili. Kung pipilitin ko siyang manatili, pinipilit ko siyang maging malungkot. Kung hahayaan ko siyang umalis, pinapayagan ko siyang iwan ako ng habang buhay. Ito ay isang emosyonal na checkmate na walang labasan. Nang gabing iyon, nanatili akong gising hanggang hating gabi, nakaupo sa sala, tinitingnan ang mga kahon na inihanda ni Daniel sa tabi ng pinto. Bukas, aalis siya at maiiwan akong mag-isa sa bahay na ito na puno ng alaala. Naging ama na nabigo ng lubusan kaya't mas pinipili ng sarili niyang anak ang kumpanya ng mga estranghero. Ngunit mayroon akong huling baraha na laruin, isang huling regalo na iniwan ni Eleanor para sa sandaling ito. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi ng video na iyon. Hindi ko alam kung magliligtas ito sa akin o tuluyan na akong kukunin dihahan. Ngunit bukas, bago tawirin ni Daniel ang pinto na iyon ng habang buhay, malalaman ko. Ito ang huling pagkakataon ko upang mabawi ang aking anak o tuluyan na siyang mawala. Ang linggo ay madilim at malamig na para bang alam ng panahon na ito ang araw na mawawala ang aking anak ng habang buhay. Nagising ako ng 5:00 ng umaga tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito dahil sa nakasanayan, kundi dahil hindi ako nakatulog kahit 1 minuto. Nanatili ako sa buong gabi na nagpapabalik-balik sa kama, iniisip ang video na nirecord ni Eleanor, nagtatanong kung magkakaroon ba ako ng lakas ng loob na ipakita iyon kay Daniel bago siya umalis. Ang mga kahon ay nakasalansan sa tabi ng pinto ng pasukan na parang mga kabaong na naghihintay na mailibing. At si Daniel ay nakipag-usap sa kanyang mga tiyo na magkita sila ng 10:00 ng umaga. Mayroon akong 5 oras upang magdesisyon kung lalaruin ko ang aking huling baraha o hahayaan ko ang aking anak na umalis na iniisip na ako ay naging isang kabiguan bilang isang ama. Habang gumagawa ako ng kape na may nanginginig na mga kamay, naalala ko ang eksaktong mga salita na sinabi ni Eleanor sa akin sa ospital. Kapag handa na si Daniel na kamuhian ka ng habang buhay, kapag inisip niya na hindi mo siya mahal, ipakita mo sa kanya ang nirecord ko. Dumating na ang sandaling iyon, hindi lang galit sa akin ang anak ko, kundi binura niya ako ng lubusan mula sa kanyang hinaharap na hindi man lang siya nagpaplano na bisitahin ako. Sa kanyang isip, patay na ako, inilibing kasama ng masakit na alaala na gusto niyang iwanan. Alam ni Eleanor na mangyayari ito. Nakita niya ang hinaharap ng may kalinawan na minsan ay taglay ng mga taong malapit ng mamatay. At binigyan niya ako ng isang tool para sa eksaktong sandaling ito, kahit na hindi ko alam kung ang tool na iyon ay magliligtas sa akin o sisira sa akin. Nang 7:00 ng umaga, umakyat ako sa silid ko at kinuha ang USB memory stick mula sa drawer kung saan ko ito iningatan na parang dinamita. Hinawakan ko ito sa aking kamay, nararamdaman ang hindi mahalagang bigat nito. Ngunit alam kong naglalaman ito ng mga salita na maaaring magbago sa aking buhay magpakailanman. Sa isang sandali, natukso akong ikonekta ito sa computer at tingnan kung ano ang sinabi ni Eleanor, ngunit ipinangako ko na hindi ko ito gagawin. Ito ang regalo ni Daniel, hindi akin. Ngunit, paano kung ito ay isang lason na regalo? Paano kung nag-record si Eleanor ng isang pag-amin ng kung gaano siya kalungkot sa akin? Paano kung kinumpirma niya ang lahat ng iniisip ni Daniel tungkol sa akin? Ang takot ay nagpapabagal sa akin, ngunit ang sakit ng pagkawala ng aking anak ay mas malakas kaysa sa takot. Bumaba si Daniel para mag-almusal ng 8:00, nakasuot ng kanyang pinakamagandang damit,
na para bang pupunta sa isang job interview sa halip na iwanan ng kanyang ama ng habang buhay. Kumain siya ng tahimik, sinusuri ang kanyang telepono, iniiwasan ang aking tingin. Pinanood ko siyang kumain ng mga itlog na iyon, na inihanda ko ng may lahat ng pagmamahal na natitira sa akin. Nagtatanong kung ito na ba ang huling pagkakataon na magluluto ako para sa kanya. Kung ito na ba ang huling pagkakataon na magbabahagi kami ng isang mesa. Kumpleto na ba ang lahat? Tanong ko, kahit na halata na oo. Oo, Tay. Darating ang mga tiyo sa isang oras. Ang boses niya ay tahimik na para bang ang pag-iwan sa kanyang tahanan ng habang buhay ay ang pinakanatural na bagay sa mundo. Daniel, sabi ko, nararamdaman ko na tumitibok ang aking puso ng napakalakas, kaya't naisip ko na maririnig niya ito. Mayroong isang bagay na gusto ng mama mo na mayroon ka. Isang bagay na hiniling niya na ibigay ko sa iyo sa tamang oras. Tumingin siya sa itaas sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw nang may tunay na pag-usisa sa kanyang mga mata. Anong bagay pa? Kinuha ko ang USB memory stick mula sa aking bulsa at inilagay iyon sa mesa sa pagitan naming dalawa, na para bang ito ay isang bomba na maaaring sumabog anumang oras. Ito ay isang video na ni-record niya para sa iyo bago siya namatay. Hiniling niya na ipakita ko lang ito sa iyo kapag talagang kinakailangan. Kumunot ang noo ni Daniel. Kinukuha ang memory stick ng may pag-iingat. Bakit hindi mo ito ibinigay sa akin ng mas maaga? Bakit ka naghintay hanggang ngayon? Dahil sinabi niya sa akin na maghintay hanggang handa ka na upang kamuhian ako ng habang buhay, sagot ko ng may katapatan na masakit sabihin, hanggang sa inisip mo na hindi kita mahal, na hindi kita kailanman minahal, na isa lang akong provider sa buhay mo. Nanatiling tahimik si Daniel sandali. Iniikot ang memory stick sa pagitan ng kanyang mga daliri. Napanood mo na ba ang sinasabi nito? Hindi. Pinangako ko sa kanya na hindi ko ito papanoorin. Regalo mo ito, hindi akin. Nagkaroon ng mahaba, mabigat na katahimikan. Puno ng lahat ng mga bagay na hindi namin nasabi sa isa't isa sa mga buwan ng sakit at sama ng loob. Paano kung ang sinasabi nito ay hindi ang inaasahan mo? Tanong niya sa akin. Kung gayon malalaman mo man lang ang katotohanan tungkol sa kung ano talaga ang iniisip ng iyong ina. Tiningnan ni Daniel ang orasan sa kusina. 8:30 na. Darating ang kanyang mga tiyo sa loob ng 1.5 oras. Gusto mo bang panoorin natin ito nang magkasama? Tanong niya sa akin. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, mayroong isang bagay na parang anak na kilala ko sa kanyang boses. Tumango ako, kahit na mas natatakot ako kaysa kailanman sa aking buhay. Nagpunta kami sa sala, ang sala na yon kung saan kami nanood ng napakaraming pelikula noong bata pa siya, kung saan naghahabi si Eleanor habang siya ay gumagawa ng assignment, kung saan kami ay naging isang pamilya bago gumuho ang lahat. Ikonekta ni Daniel ang memory stick sa telebisyon gamit ang mga kamay na nanginginig tulad ng akin. Umupo kami sa sofa, ngunit nagpapanatili ng distansya na parang dalawang estranghero na malapit ng masaksihan ang isang bagay na magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sigurado ka ba dito, Tay? Tanong sa akin ni Daniel bago pindutin ang play. At mayroong isang kahinaan sa kanyang boses na hindi ko narinig mula ng libing. Dahil kung may sinabi si Mama na kinumpirma ang iniisip ko tungkol sa iyo, hindi ko alam kung makakaligtas ba ang aming relasyon dito. Tiningnan ko siya sa mata, ang mga matang iyon na naging aking pagmamalaki at kagalakan sa loob ng 28 taon, at sinabi ko sa kanya ang katotohanan. Anak, patay na ang aming relasyon. Wala na akong mawawala. Kung ang video na ito ay tuluyan ng maglilibing sa akin, malalaman ko man lang na tinupad ko ang huling pangako na ginawa ko sa iyong ina. Tumango si Daniel, huminga ng malalim at pinindot ang play. Ang screen ay napuno ng imahe ni Eleanor sa kanyang kama sa ospital. Maputla, ngunit maganda, na may pink lipstick na ginamit niya sa aming unang date, 30 taon na ang nakakaraan. Nakaupo siya sa mga unan, nagawa niyang magsuklay at nakasuot siya ng pink robe na gusto niya kahit na namamatay, kahit na kinakain siya ng cancer sa loob. Gusto niyang maging maganda para sa kanyang anak. Kumusta? Daniel ko na gwapo. Nagsimula siyang magsalita
at agad na nabasag ang boses ni Daniel. Yumuko siya na para bang kaya niyang tawirin ang screen at hawakan siya muli. Hindi ako makahinga dahil pagkatapos ng 4 na buwan na hindi nakita si Eleanor, ang marinig ang kanyang boses ay parang isang bendisyon at isang pagpapahirap sa parehong oras. Kung pinapanood mo ito, mahal ko, patuloy ni Eleanor sa screen. Ibig sabihin ay wala na ako sa iyo at ibig sabihin ay kailangan ng tatay mo na gumawa ng napakahirap na desisyon. Ipakita sa iyo ang isang bagay na wala akong lakas ng loob na sabihin sa iyo habang ako ay buhay. Umubo ng bahagya si Eleanor, ngunit nagpatuloy sa pagsasalita ng may determinasyon na palagi niyang taglay. Daniel, alam ko na palagi kayong nagkaroon ng pagkakaiba ng tatay mo. Alam kong minsan, nararamdaman mo na hindi niya alam kung paano ipakita sa iyo na mahal ka niya tulad ng ginagawa ko. At tama ka, mahal ko. Hindi alam ng tatay mo kung paano gawin ang mga bagay na iyon. Hindi niya alam kung paano magsalita ng magagandang salita. Hindi niya alam kung paano magbigay ng mahabang yakap. Hindi niya alam kung paano umiyak kasama mo kapag nalulungkot ka. Ngunit mayroong isang bagay na hindi mo alam tungkol sa kanya. Umupo ng tuwid si Daniel sa sofa, pinupunasan ang mga luha na nagsimulang tumulo sa kanyang pisngi. Paralisado ako, naghihintay na kumpirmahin ni Eleanor ang lahat ng pinakamasamang iniisip ni Daniel tungkol sa akin. Naghihintay na sabihin niya na ako ay naging masamang ama, masamang asawa, isang kabiguan bilang isang lalaki. Ngunit ang mga sumunod na salita na lumabas sa kanyang bibig ay nagbago sa aking buhay magpakailanman. Si Ricardo Sison ang pinakamarangal na lalaki na nakilala ko sa buhay ko, Daniel. At kapag sinabi ko sa iyo kung ano ang ginawa niya para sa atin, kung ano ang patuloy niyang ginawa hanggang sa huling araw ng buhay ko nang hindi nagsasabi ng isang salita, mauunawaan mo kung bakit mahal na mahal ko siya at kung bakit dapat mo rin siyang mahalin. Tumigil ang mundo, nagyelo ang oras. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, tiningnan ako ni Daniel nang hindi may galit, kundi may lubos na pagkalito. Ang katahimikan sa sala ay napakalalim na rinig ko ang tibok ng aking puso na parang mga tambol ng digmaan. Tiningnan ako ni Daniel nang may ekspresyon na hindi ko pa nakita. Lubos na pagkalito na para bang natuklasan lang niya na ang lahat ng inakala niyang alam niya tungkol sa kanyang buhay ay isang kasinungalingan. Sa screen, nagpatuloy si Eleanor sa pagsasalita ng may boses na mas kilala ko kaysa sa sarili kong paghinga. Hindi ka kailanman sasabihan ng tatay mo tungkol dito, mahal ko, dahil masyado siyang mapagmataas, masyado siyang mapagpakumbaba, masyado siyang mabuti para ipagmalaki ang kanyang mga sakripisyo, ngunit mamamatay ako na alam kong balang araw, kailangan mong marinig ito. Umayos ng upo si Eleanor laban sa mga unan at nakita ko sa kanyang mga mata ang determinasyon na palagi niyang taglay kapag may mahalaga talaga sa kanya. Daniel, naaalala mo ba noong nagkasakit ako sa unang pagkakataon 50 taon na ang nakakaraan? Noong nakita ng mga doktor ang mga tumor na iyon at sinabi na kailangan akong operahan agad? Tumango si Daniel nang hindi inaalis ang kanyang mga mata sa screen. Sinabi namin sa iyo na huwag kang mag-alala na babayaran ng health insurance ang lahat, na mag-focus ka lang sa pagtapos ng unibersidad. Huminto si Eleanor at isang luha ang tumulo sa kanyang maputlang pisngi. Nagsinungaling kami sa iyo, anak. Nagbayad ang insurance ng isang bahagi, ngunit hindi lahat. Sinabi ng mga doktor na kailangan ko ng operasyon na nagkakahalaga ng 2.5 milyon. 2.5 milyon na wala kami, na hindi namin nagkaroon, na tila imposibleng makuha para sa isang pamilya na tulad namin. Nagsimulang tumibok ang aking puso ng napakalakas na naisip ko na maririnig ito ni Daniel mula sa sofa. Kumunot ang noo ni Daniel tulad ng ginagawa niya noong bata pa siya at may hindi tama. Ngunit sinabi ninyo sa akin na binayaran ng insurance ang lahat. Ngumiti si Eleanor sa screen. Ang malungkot na ngiti na iyon na ginamit niya ng maraming beses upang itago ang sakit. Alam ko, mahal ko. Nagsinungaling kami sa iyo dahil ayaw naming umalis ka sa iyong pag-aaral. Ayaw naming pasanin mo ang aming mga problema, ngunit ang totoo ay ibinenta ng tatay mo ang mana ng kanyang ama para bayaran ang operasyon ko. Ang mga salita
ay lumabas mula sa kanyang mga labi na parang isang pag-amin at nakita ko kung paano literal na bumagsak ang panga ni Daniel. Ipinikit ko ang aking mga mata. Pakiramdam ko ay hinubaran ako ni Eleanor ng kaluluwa mula sa libingan na para bang inihayag niya ang pinakabanal na sikreto ng aking buhay nang walang pahintulot ko. Ang lote na iyon na nasa pamilya Sison sa loob ng 3 henerasyon. Patuloy ni Eleanor, umiiyak na ngayon ng hayagan, kung saan nagtanim ang lolo niya ng mais, kung saan nag-alaga ang lolo niya ng baka, kung saan ipinanganak ang tatay mo, kung saan siya nangarap na magtayo ng isang malaking bahay para sa atin kapag matanda na tayo at mayroon ka ng sarili mong mga anak. Bumaling sa akin si Daniel na may malalaking mata, na para bang nakita niya ako sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ibinenta ng tatay mo ang lahat, Daniel. Bawat metro kwadrado ng kanyang mga ugat, ng kanyang kasaysayan ng pamilya, ng kanyang mga pangarap sa hinaharap, para lang mabuhay ako ng mas matagal. Yumuko si Eleanor patungo sa kamera na para bang gusto niyang lumabas mula sa screen para yakapin ang kanyang anak. At nang pirmahan niya ang mga papel na iyon sa notaryo, nakita ko siyang umiyak sa una at huling pagkakataon sa loob ng 25 taon ng kasal. Tay, totoo ba iyan? Tanong sa akin ni Daniel nang may nabasag na boses na hindi ko narinig mula noong bata pa siya. Hindi ako makapagsalita, tumangulang ako habang tumutulo ang luha sa aking pisngi na parang waterfall. Nagpatuloy si Eleanor sa screen. Ngunit hindi lang yon, mahal kong anak. Nang sabihin ng mga doktor na pagkatapos ng operasyon kailangan ko ng chemotherapy, mamahaling gamot na kailangang bilhin bawat linggo, kumuha ang tatay mo ng pangalawang trabaho nang hindi niya sinasabi sa akin. Nalaman ko ilang buwan pagkatapos nang tanungin ako ng kapitbahay kung bakit naglilinis si Ricardo ng mga office sa sentro hanggang alas 3 ng umaga. Inilagay ni Daniel ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha at narinig ko kung paano siya nagsimulang humikbi sa likod ng mga iyon. Pagkatapos magtrabaho ng 12 oras sa ilalim ng araw sa konstruksyon, nagdadala ng mga sako ng semento na mas mabigat pa sa kanya, umalis ang tatay mo upang maglinis ng restroom sa mga gusali ng office hanggang umaga. Patuloy ni Eleanor, umiiyak na ngayon ng labis kaya't halos hindi na siya makapagsalita. Sa loob ng 2 taon, Daniel, sa loob ng 2 buong taon, natulog ang tatay mo ng 13 oras bawat gabi para makainom ako ng mga tableta na nagpapanatili sa akin na buhay para makapag-aral ka ng walang pag-aalala para hindi gumuho ang aming pamilya. Itinaas ni Daniel ang kanyang mukha at tiningnan ako ng may ekspresyon ng lubos na takot na para bang napagtanto niya lang na kinamumuhian niya ang isang santo. Alam mo ba kung ano ang matulog ng 13 oras sa loob ng 2 taon? Alam mo ba kung ano ang ginagawa niyan sa katawan, sa kaluluwa, sa isip ng isang lalaki? Nagpatuloy si Eleanor sa video. Pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang isang serbilyeta na nasa maliit na mesa ng ospital. Alam mo ba kung bakit umuuwi ang tatay mo ng pagod na minsan ay nakakatulog siya sa sofa habang ikaw ay nagkukwento tungkol sa universidad? Dahil minsan, wala siyang enerhiya para tulungan ka sa iyong mga project. Dahil nagtrabaho siya ng 20 oras ng magkasunod. Anak ko, 20 oras na nakatayo, magulo ang mga kamay, hati ang likod sa 1,000 piraso. Lahat para lang makapamuhay tayo ng marangal. Umiiyak si Daniel na parang nasaktang hayop, hawak ang kanyang mga kamay sa dibdib, na para bang masakit sa kanya ang marinig ang bawat salita. Pinatay ng tatay mo ang sarili niya sa pagtatrabaho para sa atin, Daniel. At hinding-hindi ko siya pinasalamatan ng sapat dahil ayaw kong maramdaman niya na parang siya ay isang martyr. Ngunit iyon mismo siya, isang martyr na nagpakasakit ng sarili niyang buhay para sa aming kaligayahan. Ngunit mayroon pang iba, mahal ko, sabi ni Eleanor, habang yumuko patungo sa kamera nang may tindi na taglay niya kapag may kritikal. Isang bagay na hindi alam ng tatay mo na natuklasan ko. 30 taon na ang nakakaraan nang bumalik ang cancer at sinabi ng mga doktor na terminal na ito na wala nang magagawa pa sa Pilipinas. Isinangla ng tatay mo ang bahay ng palihim. Nawalan ako ng hininga na parang binato ako ng martilyo. Paano niya nalaman yon ni Eleanor? Pekeng-pekeng ang pirma niya. Ginawa ko ang lahat ng palihim para hindi siya mag-alala.
Ang bahay na itinayo niya gamit ang sarili niyang mga kamay, brick by brick. Ang bahay kung saan kami naging masaya sa loob ng maraming taon, inilagay niya bilang garantiya upang makakuha ng pera para sa mga experimental treatment sa Amerika. Bumaling sa akin si Daniel nang may ekspresyon ng lubos na shock. Isinangla mo ang bahay, Tay, nang hindi sinasabi kay Mama. Sinagot ako ni Eleanor mula sa screen. Inakala niya na hindi ko alam, ngunit hindi sinasadya. Ipinakita sa akin ng isang nurse ang mga papel, mga paggamot na nagkakahalaga ng 5 milyon na nangangailangan ng paninirahan sa Houston sa loob ng X na buwan na siyang huli naming pag-asa. Kahit na alam nating lahat na malamang ay hindi ito gagana. Umiyak ng mas malakas si Eleanor. Handa ang tatay mo na mawala ang bahay kung saan kami naging masaya, kung saan ka lumaki, kung saan namin binuo ang lahat ng aming alaala para lang sa posibilidad na mabuhay ako ng ilang buwan pa. Kahit na sinabi ko sa kanya na ayaw kong pumunta, na mas gusto kong mamatay sa bahay, nagpatuloy siya sa pagpipilit. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban para sa akin hanggang sa huling araw. Umiiyak si Daniel nang napakalakas na ang buong katawan niya ay nanginginig. Nagpatuloy si Eleanor sa video, nagsasalita ngayon ng diretso sa kamera na para bang nakikita niya ang kanyang anak sa paglipas ng panahon. Daniel, hindi ka kailanman sasabihan ng tatay mo na mahal ka niya gamit ang magagandang salita tulad ko. Sinasabi niya sa iyo na mahal ka niya sa paggising ng alas 5 ng umaga sa loob ng 40 taon para magtrabaho para sa iyo. Sinasabi niya sa iyo na mahal ka niya sa pagbebenta ng mga piraso ng kanyang kaluluwa para makapag-aral ka sa pribadong universidad. Sinasabi niya sa iyo na mahal ka niya sa pagpapahamak sa bahay kung saan kami naging masaya para iligtas ang iyong ina. Yumuko si Eleanor nang mas malapit sa kamera na para bang gusto niyang hawakan si Daniel sa screen. At kapag namatay ako, patuloy kanyang mamahalin sa eksaktong parehong paraan, sa tahimik, may sakripisyo, nang walang inaasahang anumang kapalit dahil ganoon magmahal ang tatay mo. Ganoong magmahal si Ricardo Sison. Natapos ang video ni Eleanor na nagpapaalam sa amin nang may ngiti na puno ng luha at naging itim ang screen. Ang katahimikan na sumunod ay kakaiba sa anumang katahimikan na nagkaroon sa bahay na ito mula nang namatay siya. Hindi ito katahimikan ng pagkamuhi o sama ng loob. Ito ay katahimikan ng shock, ng paghahayag, ng isang anak na natuklasan lang na ang lahat ng inakala niyang alam niya tungkol sa kanyang ama ay isang kasinungalingan. Bumaling sa akin si Daniel na may mga matang pula at namamaga mula sa labis na pag-iyak at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, sa unang pagkakataon mula ng libing, tiningnan niya ako na parang ako ang kanyang ama muli. Tay, bulong niya, patawarin mo ako, Diyos ko, patawarin mo ako. Wala akong alam tungkol dito, wala akong alam. Tumayo si Daniel mula sa sofa na parang isang zombie, naglalakad patungo sa akin nang may hindi siguradong mga hakbang na para bang natuto lang siyang maglakad. Ang kanyang mga mata ay pula at namamaga. Ang kanyang mukha ay wasak dahil sa pagkaunawa sa ginawa niya, sa inisip niya, sa kung paano niya tinrato ang lalaking nagpakasakit ng lahat para sa kanya. Tay, sabi niya sa akin sa boses na nanginginig tulad ng isang nawawalang bata. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin ang tungkol dito? Bakit mo hinayaan na mag-isip ako ng... Hindi niya natapos ang pangungusap dahil tuluyan siyang nabasag. Humihikbi tulad ng hindi ko pa siya nakita mula noong 10 taong gulang siya at nahulog mula sa bisikleta. Lumapit ako sa kanya ng dahan-dahan. Hindi ko alam kung may karapatan ba akong aliwin siya pagkatapos ng lahat ng mga buwan ng pagkamuhi at paghamak sa isa't isa. Dahil tama ang mama mo, sabi ko sa kanya. Nararamdaman ko na nababasag ang sarili kong boses. Hindi ko alam kung paano magpakita ng pagmamahal gamit ang magagandang salita. Hindi ako marunong gumawa ng madamdamin na mga speech o magbigay ng mahabang yakap. Ang alam ko lang ay magtrabaho. Ang alam ko lang ay magsakripisyo. Ang alam ko lang ay ibigay ang lahat nang mayroon ako ng walang inaasahang anumang kapalit. Tiningnan ako ni Daniel nang may ekspresyon ng sakit na napakalalim na sumira sa aking puso. Ngunit kailangan ko itong malaman, Tay. Kailangan kong intindihin
kung bakit ka palaging pagod, kung bakit minsan wala kang enerhiya para makipaglaro sa akin, kung bakit huminto siya na para bang naunawaan lang niya ang isang kakilakilabot na bagay. Diyos ko, inisip ko na wala kang pakialam. Inisip ko na nagtatrabaho ka lang dahil hindi mo alam kung paano maging isang tunay na ama. At baka tama ka, sabi ko sa kanya. Nararamdaman ko ang bigat ng 40 taon ng hindi pagkaalam kung paano maging ang ama na kailangan niya. Baka hindi ko alam kung paano maging ama sa ibang paraan. Ganon din ang tatay ko sa akin. Nagtatrabaho, tahimik, malayo. Naisip ko na kung bibigyan kita ng magandang buhay, isang edukasyon, mga pagkakataon na hindi ko kailanman nagkaroon, iyon ay sapat na. Naisip ko na ang pagmamahal ay ipinapakita sa gawa, hindi sa salita. Marahas na umiling si Daniel. Hindi tay, hindi ka tama. Isa akong hangal na bata na walang naintindihan, isang makasariling binata na nakikita lang ang gusto niyang makita. Ang kanyang mga luha ay bumabagsak sa sahig na parang ulan at ang bawat patak ay mas masakit sa akin kaysa sa lahat ng mga insulto na sinabi niya sa akin sa mga buwang ito. Alam mo kung ano ang mas masakit sa akin? Sabi ni Daniel habang pinupunasan ang kanyang mukha gamit ang nanginginig na mga kamay, na alam ni Mama ang lahat ng ito. Alam niyang pinapatay mo ang sarili mo para sa amin, na nagsasakripisyo ka araw-araw at hindi niya ito kailanman sinabi sa akin. Hinayaan niya akong maniwala na ikaw ay isang provider lang. Niyakap ko siya noon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan at kumapit siya sa akin na parang noong bata pa siya at may masamang panaginip. Hiniling ng mama mo na huwag ko itong sabihin sa iyo kailanman. Bulong ko sa kanyang tainga. Sabi niya, ayaw niyang makaramdam ka ng pagkakasala. Ayaw niyang pasanin mo ang bigat ng aking mga sakripisyo. Gusto niyang maging malaya ka, mag-aral ng walang presyon, maging masaya nang hindi nalalaman ang presyo ng kaligayahan na iyon. Humiwalay sa akin si Daniel at tiningnan ako sa mata. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ko ang bata na pinalaki ko, ang anak na minahal ko bago pa siya ipanganak. Tay, galit ka sa akin. Pagkatapos ng lahat ng sinabi ko sa iyo, lahat ng ginawa ko sa iyo sa mga buwang ito, galit ka ba sa akin? Ang tanong ay sumira sa akin dahil napakawalang kabuluhan, napaka-imposible. Daniel, anak ko, kaya kong kamuhian ka tulad ng pagkamuhi ko sa sarili kong puso. Ikaw lang ang natitira sa akin ng mama mo. Ikaw lang ang nagbibigay kahulugan sa buhay ko. Umiyak si Daniel habang nakikinig sa akin at ang bawat luha ay parang gamot para sa mga sugat na dinadala namin sa loob ng maraming buwan. Tay, sabi niya habang hinawakan ng aking mga kamay sa mesa, kailangan ko ring magtapat sa iyo ng isang bagay. Ang boses niya ay nanginginig at nakita ko na nagdadala siya ng isang bigat na hindi ko alam. Sa mga nakaraang buwan, alam kong hindi ako makatarungan sa iyo. Alam kong naging malupit ako, na sinasabi ko ang mga kakilakilabot na bagay na hindi ko talaga iniisip. Huminto siya, huminga ng malalim na, para bang nangangalap siya ng lakas ng loob upang magpatuloy. Ngunit sobrang galit ako sa Diyos, sobrang galit, dahil namatay si Mama na kailangan kong sisihin ang isang tao. At ikaw ay naroroon, buhay, humihinga habang wala siya. Mas madaling kamuhian ka kaysa tanggapin na minsan, ang buhay ay hindi makatarungan ng walang dahilan. Ang kanyang mga salita ay sumira sa aking puso dahil kinilala ko ang galit na iyon, dahil pinagdaanan ko rin iyon. Nagalit din ako sa iyo sa loob ng ilang panahon. Pagtatapat ko,
Pakiramdam ko na kung kaya niyang maging tapat, kaya ko rin. Nang makita kitang umiyak sa libing para lang sa kanya, nang makita ko na gusto mo lang ang kanyang mga gamit at hindi ang akin. Nang marinig ko na sinasabi mo siya na parang siya ay isang santa na kasal sa isang demonyo, tiningnan ako ni Daniel nang may takot. Hindi, Tay, hinding-hindi ko. Oo, anak, at may karapatan ka. Si Eleanor ay espesyal. Siya ang ilaw ng bahay na ito. Ako lang ang lalaki na nagbayad ng kuryente para makakislap ang ilaw na iyon. Ngunit masakit sa akin na mapagtanto na para sa iyo, hindi ako nakikita kahit sa aking sakit. Tumayo si Daniel mula sa mesa at naglakad patungo sa bintana. Ang bintana na iyon, kung saan madalas na pinapanood ni Eleanor siyang naglalaro noong bata pa siya. Alam mo kung ano ang mas masakit sa akin ngayon? Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Na namatay si Mama, na iniisip na hindi ko siya pinahahalagahan, na ang kanyang huling mga linggo ay ginugol niya na nag-aalala dahil alam niyang sisisihin ko siya, na kamumuhian ko siya. Bumaling siya sa akin na may sariwang luha sa kanyang mga mata. Nirecord niya ang video na iyon dahil alam niya eksakto kung ano ang mangyayari. Kilala niya ang kanyang anak ng lubusan na kaya niyang hulaan na ako ay magiging isang walang utang na loob na halimaw. At kailangan siyang mamatay na dala ang pag-aalala na iyon dahil masyado akong bulag para makita kung ano ang nasa harap ko. Hindi namatay ang mama mo na nag-aalala, sabi ko habang tumatayo para yakapin siya. Namatay siya na alam niyang nagpalaki siya ng isang mabuting lalaki na kailangan lang ng oras para mahanap niya ang kanyang daan pabalik sa bahay. Alam niya na darating ang sandaling ito na makikita mo ang katotohanan na magkikita tayo muli. Niyakap ko siya ng mahigpit, tulad ng hindi ko pa siya niyayakap mula noong siya ay teenager at kumapit siya sa akin na para bang ako ang kanyang life raft sa gitna ng bagyo. Namatay si Eleanor nang may kapayapaan dahil alam niya na ang kanyang pagmamahal ay magiging mas malakas kaysa sa aming sakit, na ang kanyang karunungan ay magliligtas sa amin kapag hindi namin kayang iligtas ang aming sarili. Nang gabing iyon, nagluto kami ng magkasama sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Tinulungan ako ni Daniel na ihanda ang parehong gwisado na ginagawa ni Eleanor tuwing linggo, at habang hinihiwa niya ang sibuyas at iginigisa ko ang karne. Nag-usap kami tulad ng hindi namin kailanman ginawa, hindi tungkol sa trabaho o unibersidad o mga mababaw na bagay, kundi tungkol sa takot, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng maging lalaki sa isang pamilya, kung saan ang isang pambihirang babae ay naging emosyonal na sentro sa loob ng napakatagal na panahon. Paano natin ito gagawin nang wala siya, Tay? Tanong niya sa akin. Paano tayo magiging pamilya nang wala ang taong alam kung paano magmahal? Matuto tayo mula sa itinuro niya sa atin, sagot ko. Mahal niya tayo ng sapat para sa ating dalawa. Ngayon kailangan nating matuto kung paano mahalin ang isa't isa. Sa panahon ng hapunan, ikinuwento sa akin ni Daniel ang tungkol sa mga plano na ginawa niya sa kanyang mga tiyo, tungkol sa kung paano siya nagsimulang maniwala na ako talaga ay isang balakid sa kanyang buhay, tungkol sa mga gabi na umiyak siya na iniisip na ang kanyang ina ay nakipagkasal sa maling lalaki. Ngunit magtatapat din ako sa iyo ng isa pang bagay, Tay, sabi niya habang pinaglalaruan ang pagkain sa kanyang plato. May mga gabi na sa kabila ng lahat ng galit ko, namimiss ko ang aming routine. Namimiss kong marinig kang bumangon ng 5:00 ng umaga. Namimiss ko ang tunog ng iyong mga susi kapag umuuwi ka mula sa trabaho. Namimiss ko kahit ang iyong hilik mula sa katabing silid. Ngumiti siya sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Isang tunay na ngiti na nagpaliwanag sa buong kusina. Sa tingin ko, alam ng isang bahagi ko na hindi ako makatarungan, ngunit hindi ko alam kung paano huminto. Pagkatapos ng hapunan, nagpunta kami upang tingnan ang mga litrato ng pamilya na itinago ko mula nang mamatay si Eleanor dahil masyadong masakit para sa akin na makita ang mga iyon. Ngunit ngayon, sama-sama, maaari naming tingnan ang mga iyon nang hindi lang mga paalala ng pagkawala. Ang mga iyon ay pagdiriwang ng kung ano kami, mga pangako ng kung ano kami ay maaaring maging muli.
Tingnan mo ito, sabi ni Daniel habang itinuturo ang isang litrato kung saan siya ay 10 taong gulang at nakasakay sa aking mga balikat sa isang parke. Naaalala ko ang araw na iyon na ang araw na dinala kami ni Mama sa parke. Ngunit ngayon nakikita ko na ikaw ang nagdala sa akin sa loob ng maraming oras dahil ayaw kong maglakad. Sa bawat litrato, muli naming natuklasan ang mga sandali kung saan ako ay naroroon sa mga paraan na nakalimutan niya, kung saan ang aking pagmamahal ay nakikita, kahit na hindi niya alam kung paano kilalanin iyon sa sandaling iyon. Bago kami matulog, sinabi sa akin ni Daniel ang isang bagay na nagbago sa aking buhay magpakailanman. Tay, gusto kong matuto kung paano magmahal tulad ng pagmamahal mo, sa tahimik, may gawa, ng walang inaasahang pagkilala. Gusto kong matuto kung paano maging ang uri ng lalaki na magbebenta ng lahat ng mayroon siya para iligtas ang kanyang pamilya. Niyakap niya ako ng mahigpit at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Eleanor, naramdaman ko na may pamilya ako muli. Hindi kami ang parehong naging kami noon, ngunit kami ay isang bagong bagay, isang bagay na mas malakas, isang bagay na itinayo sa katotohanan sa halip na pagpapalagay. Tama si Eleanor, bulong ko. Ang tunay na pagmamahal ay mas malakas kaysa sa kamatayan, mas malakas kaysa sa sakit, mas malakas kaysa sa hindi pagkakaunawaan. Iniligtas tayo ng mama mo mula sa libingan dahil alam niyang sulit kaming iligtas. Lumipas na ang 6 na buwan mula ng umaga ng Disyembre na alis na sana si Daniel ng habang buhay. 6 na buwan mula nang magsalita si Eleanor sa amin mula sa libingan at ipaalala sa amin kung sino talaga kami. Natuto kaming maging pamilya ni Daniel sa isang bagong paraan, mas tapat, mas totoo. Ikinukuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang trabaho, tungkol sa babae na nakikilala niya, tungkol sa kanyang mga pangarap na bumuo ng sarili niyang pamilya balang araw. Ikinukuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking mga araw, tungkol sa aking mga alaala ng kanyang ina, tungkol sa mga bagay na hindi ko kailanman alam kung paano sabihin sa kanya noong bata pa siya. Ngunit ngayon ay kaya kong ibahagi ng walang takot. Namimiss pa rin namin si Eleanor araw-araw, ngunit ang kanyang pagkawala ay hindi na isang bangin na naghihiwalay sa amin, kundi isang tulay na nagbubuklod sa amin. Kapag nagluluto kami ng magkasama tuwing linggo, kapag inaayos namin ang mga bagay sa bahay, kapag nakaupo kaming nanonood ng telebisyon ng tahimik, naroroon siya sa amin. Hindi bilang isang multo na nagpapahirap sa amin, kundi bilang ang pagmamahal na nagturo sa amin at ngayon ay alam na naming kilalanin sa aming sariling mga kilos. Hindi kailanman lumipat si Daniel sa kanyang mga tiyo. Sa katunayan, ganap siyang humiwalay sa kanila nang mapagtanto niya kung paano nila minanipula ang kanyang sakit para ipaghiganti ako. Naiintindihan niya ngayon na ang tunay na pagmamahal ay hindi palaging dumarating na may magagandang salita at mahabang yakap. Minsan, dumarating ito na may mga kamay na magaspang na nagtatayo ng iyong kinabukasan. May mga gabi ng hindi pagkakatulog na gumagarantiya sa iyong edukasyon. May mga tahimik na sakripisyo na hinding-hindi humihingi ng pagkilala. At natuto ako na ang pagiging ama ay hindi lang pagsuporta at pagprotekta. Ito rin ay pakikipag-usap. Ito ay maging naroroon sa emosyonal. Ito ay hanapin ang mga salita upang sabihin kung ano ang nararamdaman ng puso. Iyon ang itinuro sa akin ni Eleanor mula sa libingan na ang pinakamalaking pagmamahal sa mundo ay walang silbi kung hindi alam ng taong minamahal na umiiral iyon. At ikaw, na nakinig sa akin hanggang dito, nagkaroon ka ba kailanman ng ganitong kalalim na hindi pagkakaunawaan sa isang taong mahal mo? Natuklasan mo ba na hinahatulan mo ang isang tao nang hindi nalalaman ang buong kwento? O baka ikaw ay tulad ko noon, isang taong nagmamahal ng malalim, ngunit hindi alam kung paano ipakita iyon sa salita? Kung ang kwentong ito ay humipo sa iyong puso, kung nagpaisip ito sa iyo tungkol sa sarili mong pamilya, mag-iwan ka ng komento na nagsasabi sa amin ng iyong karanasan. At kung sa tingin mo ay kailangan ng iba na marinig ang mensahe na ito tungkol sa tahimik na pagmamahal at hindi pagkakaunawaan ng pamilya, ibahagi ang kwentong ito. I-like kung ito ay nagpa-emosyonal sa iyo
at mag-subscribe para sa mas maraming kwento na humahawak sa kaluluwa. Minsan, kailangan nating lahat na ipaalala na ang tunay na pagmamahal ay dumarating sa maraming anyo at hindi ito palaging ang anyo na inaasahan natin.